dahil sa salitang divorce na ito. Pahayag po ba kayo na ang pinagsama ng Diyos ay paghiwalayin ng tao? Hanggang sa agad sa Quran natin. Ibig sabihin po na kung pinipili po ang divorce, hindi kayo patungo sa kanila ng Diyos. Sinisira po ang unity ng isang pamilya. At kung hindi po natin mga kapatid, pagdalo po yung pagkakaiba ng divorce at annulment. Kasi ang annulment, sinasabing tanggap ng simbahan, tanggap din sa civil. Mga kapatid, ang pagkakaiba po ng divorce at annulment, ang annulment po, meron ng problema bago pa sila ikasal. Kaya nagkakaroon null and void ang kanilang kasal. Ang divorce po, dahil sa ating katigasan sa ulo, nangais lamang natin na may paghiwalay sa ating asawa. Kaya mga kapatid, initin po natin ang pagbasa at Ebanghelyo, sinasabi po dito na magkaroon po tayo ng fidelity, katapatan. Katapatan sa inyong asawa, katapatan sa inyong pamilya, lalo-lalo po sa katapatan sa Diyos. Kasi kung walang fidelity sa pagsasama ninyo, ano pang kailangan? Iwalain. Kaya mahalaga po ang salitang fidelity o katapatan. Pero hindi po natin mga kapatid. Sa ikalawang parte ng Ebanghelyo ngayong araw nito. Ito naman po yung gospel pag meron pong pinihinyakan. Maraming paalala po sa atin ang ikalawang parte. Kung maghiwalay ang mag-asawa, sino po ang maapektuhan? Mga bata. Sino po ang maapektuhan? Ang anak. Kaya umiinan po natin mga kapatid. Kaya tumataas po ang mortality ng suicide because of their parents. Kasi wala na po paglabay sa mga kabataan ngayon. Kasi nga, ako yung palagi ang mag-asawa. Kaya tuwing ako yung nagkakasal mga kapatid, tatlong pamilyo na nakahalaga po para sa akin. Para sila ay tumihay. Wala rin po sinasabi ito. Ang tatlong letra nito. E-C-U. E stands for Eucharist. Sa pagkanang Eucharistia po mga kapatid, ito po yung turong natin bilang isang Kristiyano. Sa pag-aasawa, na dapat natin lagi tinatanggal po si Kristo mismo ang nagiging sentro ng ating pagmamahalan. Ng inyong pagmamahalan bilang mag-asawa. At kung hindi na dito natin mga kapatid, ang pangalawang letra po ay C. Ang kasal po mga kapatid ay hindi po kontrata. Ang kasal po ay covenant na nagaling sa Diyos. Ang kontrata ay po galing sa tao. Sa mga may asawa. Papayag po ba kayo? Na yung katabi o yan kami gabi ay yung papel. Papayag po ba kayo na mahal na ninyo kung kayo ay aalis yung papel? Siyempre hindi. Nais ninyo yakapin at halikan yung mismo pinakasalan ninyo. At kung titignan po natin mga kapatid, ang pagkakaiba po ng kontrata at ng covenant, itong covenant ito ay pangmatagalan. Ang kontrata po mga kapatid, may expiration. May hangganan. Kaya sa nanawa natin ang salitang kasal. At kapag kayo ay tumibay sa inyong pagsasama, ito po ay magkaroon kayo ng quality. Quality ng buhay na kayo ay mag-usap bago po mag-end ang araw, pag-usapan ninyo kung ano yung hindi nyo pinagkasunduan. At bago kayo ng tulog, pag-usapan ninyo para kayo ay magkakagawanan.
Na sana po ay tatlong bagay na kailangan po natin panghawakan ng maigpit. ECQ, Eucharistia, Covenant, and quality time to talk. Naalala na, quality time, every Sunday na kayo ay magsimba, malaking bagay po yan. Sapagkat narinig ninyo ang salita ng Diyos at tinatanggap ninyo mismo ang Eucharistia, tinatanggap ninyo ang ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, tignan po natin, marriage is very important. Marriage is a mutual love. No? Marriage is a mutual sacrifice. Love and sacrifice. Sacrifice and love. No? Magkasama ko palagi. Kaya nga po, matuwa ang babaeng itinasal sa simbahan. Sa haba-haba ng lalakarin ninyo mula sa iyo ng bansa, ang lalaki ay nalaanay sa harapan ng Diyos. Ikaw ang iharap sa mga people, sa bayanan at sa ating Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, sana po naunawaan natin ang sacredness of marriage. Huwag po natin hinahatin na masira natin. At kung ito naman ang nagiging dahilan ng pagkakasira ng pamilya o ng mag-asawa, ang kapal ng tao. Kaya mga kapatid, kaya mo sinasabi na sana huwag kayo maging dahilan ng pag-iwalay ng mag-asawa. Bagkus tayo ang maging dahilan para malapit sila sa Diyos at para mabuo ang unity ng salita Panginoon. Kaya may mga kapatid, hindi na natin at ang mahal ko para sa ating nalito ito. Handa ka ba magsakripisyo tungo kay Kristo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.